Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pare, saan mo siya nakita? Pwede bang ituro mo sa akin at na mapuntahan? Pabirong saad ni Gilbert kay Anthony. Kasulukuyan sila nag-uusap ng kaibigan, di kalayuan sa nakaupo niyang bride na kinukuhanan ng larawan ng ilang taga-media. Kimi ang ngiti nito na waring nahihiya sa atensyon ng mga tao. Nasa isang hotel sila kung saan ginanap ang reception ng kasal. His wife was taking a lot of attention from the guests, praising her and congratulating her. Sa mismong simbahan, maigsing sagot niya bago uminom ng champagne mula sa kupitang hawak. I'm having a hard time believing that. Parang pelikula lang, pare. You're such a lucky bastard. She's beautiful and young. Pwede kang makasuhan ng cradle snatching, pare. Napailing ito. Iyon din ang naisip niya nung una, kaya pagkatapos ng kasal, ay ang edad kaagad nitong tinanong niya. Alona is 19 years old, 11 years ang gap nila. Kahit paano ay nawala ang pangamba niya sa pag-iisip na baka nasa minor de edad pa ito. Pero napakabata pa rin ito kung tutuusin. Rose is 28, kaya minadali niyang pagpapakasal dito. Pero napakabata pa ni Alona para maging asawa niya. Kung may pagsisisi man siyang nadarama, yun ay dahil sa gagawin niyang pagsira sa buhay nito. They would have their annulment when she reached 20. Hindi pa man ay sumasakit ng ulo niya sa pag-iisip. It's really good na nagawan mo ng paraan na magiging gulo kung sakali, Anthony. Pero paano yung parents mo? Pumayag ba sila sa ganitong setup? Nag-aalalang tanong nito. Sinabi niya kay Gilbert ang lahat ng plano niya pagkatapos ng seremonyas ng kasal. Bukod tanging ito lamang ang alam niyang nakakaintindi sa kanya. I don't know about them. Wala na sila sa simbahan nang ikasal kami ni Alona. The worst they could do is to down me. Baliwala niyang saad. Tinapik siya nito sa balikat. Pare, speaking of your parents, agad na tumayo ito. Napatayo na rin siya nang isinenyas nito ang direksyon kung saan ang kanyang mga magulang. Kapapasok lang ng mga ito mula sa revolving door. Agad na lumapit ang mga to sa direksyon niya na mamataan siya. Nasaan siya? Walang ligoy na tanong ng ama niya. Seryosong anyo nito subalit hindi na yung kababakasan ng galit. Marahil dahil sa pagkukonsiyamin na inaakala nitong pagpapahiya niya sa pamilya. Sa tabi naman nito ay ang nag-aalala pa ring anyo ng ama niya. Lumapit ito sa kanya at binigyan siya ng halik sa pisngi. Congratulations anak sa kasal mo. Wika nito at niyakap siya. Thanks ma. Nang kumala siya dito ay hinarap niya ang ama. My wife is over there. Inakay niya mga ito sa mesang kinauupuan ng asawa niya. Asawa niya. Oo, asawa niya na ngayon. Hindi Rose, hindi kahit sino. Nagtatakang bumaling sa kanila si Alona. Kinindatan niya ito upang isenya sa nasa ayos ang lahat. Ayaw niya makaramdam to ng pagkailang sa presensya ng kanyang mga magulang. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Don Rafael. Hindi ito nakangiti, subalit hindi rin naman to nagpapakita ng pagkadisgusto. Anthony took that as a good sign. Alona Montenegro po. Tumayo ito at inabot ang kamay ng kanyang ama. She shook his hand very politely. I'm Rafael Del Fierro, iha. Ako ang ama nitong si Anthony.
Umupo muna tayo para makapag-usap na maayos. Gumiya ito paupo na giniya nilang lahat. Nagpakilala rin sa Alona sa kanyang mama. Ngumiti din to sa kanyang ina. Ilang taon ka na ba, iha? Simulang usisa ng Don. 19 po. Ang mga magulang mo. Napatingin ito sa kanya bago sumagot. Tumango siya dito. Housewife po ang mother ko. Ang daddy ko po'y isang businessman. Kitang-kita ang liwanag na gumuhit sa mukha ni Don Rafael. Really? So, are you related to Montenegros who owns the Lifetime Clothes Industrial Company? Kumpanya po yun ng daddy ko. Nag-iisang anak po nila ako ni mommy. Kaya lang po hindi po magandang sitwasyon ng kumpanya. Napayuko ito. Hindi napigilan ni Anthony na hawakan ng kamay ng dalaga. Ipinapahiwatig niya dito na hindi na nito kailangan pang alalahanin ng bagay na yon. Dahil nangako siyang tutulungan ito anuman ang mangyari sa pagpapanggap nilang iyon. Anthony considered that fact, but he just couldn't believe na ang babaeng pinakasalan niya ay ang anak pala mismo ng mga Montenegro. Like Del Fieros, they also belong to the Ulrich elite. Alam kong pinagdadaanan ng kumpanya niyo, iha. And I'm willing to assist your father when it comes to financial supports. Pareho silang napabaling ng dalaga sa ama niya. Of course, natural lang na tulungan kong asawa ng anak ko at ibabalik kong lahat ng business transactions sa pagitan ng Alzone at ng Lifelines. Hindi nakapagsalita pa sa Alona, malamang ay dahil sa hindi inaasahang pagpapahayag ng tulong ng Don. Kahit sa Anthony ay nagugulat sa reaksyon at salitaan ng sarili niyang ama. So, what were you doing then, Alona? Nag-aaral ka ba? Nag-aral po ako ng 4 years sa England. I took up music and arts. Sa kasalukuyan po wala pa po akong trabaho. Napatango-tango ang Don na waring lalong nagustuhan ang mga narinig. Good. Iha? Napansin ko lang ang kakaibang mga mata mo. Do you have a foreign blood? Singit na tanong naman ni Doña Beatriz, ang ina ni Anthony. Russian po ang lola ng mother ko. Ang sabi nila doon ko daw po naman ang kulay ng mga mata ko. I see. They can really catch anyone's attention. Napakaganda mo, iha. No wonder my son married you right away. Nakangiting pahayag ng mama niya. Muntik na siyang masamid sa komentong ng ina. Nagpapanggap bang walang alam ang mga magulang niya o ano? They knew that Alona wasn't supposed to be his bride. Subalit kung makaakto mga to, ay para bang matagal niya nang kilalang dalaga. Kapag nalaman ng mga ito mangyayaring annulment pagkatapos ng 1 taon, walang dudang itatakol siya ng mga ito. Mukhang ang mga plano niya ay magbabackfire sa kanya. Congratulations on your wedding, iha. You are my daughter-in-law now. Pagbati pa ng Don. Anthony, here is your wedding present. Iniabot ng papa niyang isang susi sa kanya. Iyan ang susi sa bahay na binili ko sa Ayala. Hindi mo pwedeng itira tong sa Alona sa condo unit mo. Dumaan kayo sa mansyon twice a week after your honeymoon. Pa, hindi makapaniwalang sambit niya. Tinapik siya nito sa balikat. Good job, Anthony. You really didn't disappoint me. Alagaan mo mabuting asawa mo, anak. Tinitigan ni Anthony ang hawak na lukot na sulat sa kamay. The same letter that turned his world upside down. Ano nang nangyari sa'yo, Rose? Hindi niya maiwasang isipin ng nobya. No, she's not his girlfriend anymore. Iniwan na siya nito. Subalit hindi niya pa rin mapigilan ang sariling masaktan sa natitirang feelings niya para dito. Mahal niya pa rin ito. Hindi madali para sa kanya nakalimutan na lang ang nobya. I love you, Rose. Let's be together forever. Yakap-yakap niya mula sa likuran ng babae. Umikot ang itim na mga mata nito. Forever is a long time. But I don't mind spending my 10,000 years with you, Anthony.
Alright, wag mo akong iiwanan hanggang sa mga panahong yon. And I'll do exactly the same with you. Nakangiting humrapto at yumakap na mahigpit sa kanya. You really are a liar. Bulong niya nang maalala yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anthony? Saad ng isang kiming tinig. The familiarity on her voice calling his name amused him. Tumaas ang kanyang paningin sa tumawag sa kanyang pangalan. Nakatayo sa alona malapit sa may paanan ng kama. Nakasuot ng robe na hanggang tuhod ang haba. Kalalabas lang nito ng banyo at basa pa ang buhok nito. May pag-aalinlangan ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang itinupi ang hawak na papel at ibinulsa. Anthony knew that he was being unfair not feeling her things regarding Rose. Kahit peke ang kanila magiging pagsasama, ay may karapatan pa rin tong malaman ang mga pangyayaring sangkot sa pinasok nito. But he couldn't tell her about that yet. Ang pag-usapan ang bagay na yon ay para lamang asin na ipapahid sa sugat, magdudulot lamang ng hapdi. Napabuntong hininga siya nang titigan ito. Nakaka-istorbo ba ako sa'yo? Tanong nito. No, agad niyang sagot. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at lumapit dito. How can you even think of that? It's just that... He sighed again. I'm sorry if I made you feel that way. Sobrang dami lang nangyayari in just one day. Medyo magulo pa rin ang isip ko. But I swear that I'm not going to break my promise with you. Kakausapin natin ang parents mo bukas. I'll explain everything to them. Well, I expect na hindi nila mapapalagpas ang nangyari dahil pinakasalan kita na walang kanilang permiso. But you don't need to worry. Hindi ko hayaang masirang relasyon mo sa pamilya mo. Hinawakan niyang ulunan nito at ginulo ang buhok nito. Nagulat siya nang biglang iniiwas nito ang ulo. Don't treat me like a kid. 19 na ako at malapit na rin mag-20. I'm already an adult. She was puckering her lips like a kid, contradicting what she's being said. Napatawa si Anthony. Alona really did amuse him inside out. Sa mga sinasabit inaakto nito, nangingiting itinaas niyang dalawang kamay nang makitang masamang pagkakatingin nito sa kanya. Sorry, hindi ko yung pinagtatawanan ko ah. Pagsisinungaling niya. Gigil na itinulak siya nito. Anthony is an idiot. Nilagpasan siya nito at parang dumapa sa kama. Hey, huwag ka na magalit. Naupo siya malapit dito. I'm not making fun of you. Don't take it that way. Halo niya dito. Namamangha siya dahil sa air of familiarity sa pagitan nilang dalawa ni Alona. Wala pa silang araw na magkakilala, subalit para bang matagal na silang nagkita. Ikaw ang nag-propose sa akin ng kasal na to. If you're not satisfied with, pwede mo pa namang iturong. Saad nitong nakadukdok sa kama. Wala akong sinasabing ganyan. Sorry kung na-offend ka. Magkaibigan tayo. Sige. Umangat ang mukha nito mula sa pagkakayok-yok. Friends? Anong klase ng pagkakaibigan ang gusto mo? Napakamot siya sa ulo. Friends? Maging mabait tayo sa isa't isa. A companion to turn to in times of troubles. Kung sinasabi mong magiging magkaibigan lang tayo, then, hindi natin gagawin ang bagay na yon? May pangambang tanong nito. Anong bagay na yon? Yumuko ito at umiwas ng tingin sa kanya. Yung ginagawa ng mag-asawa after nilang makasal? Tigagal siya sa sinabi nito. Agad niyang naintindihan ang sinabi nito. She's asking the thing, a natural thing done by honeymooners. Napalunok siya nang wala sa oras. Bumaba ang tingin niya sa katawan ng dalaga. Those delicious curves that anyone would want to taste made his imaginations go rampant.
Hindi. Anong nasa isip mo, bastard? Off-limit siya. Napaubo siya. Alona, you see? Kapag ipinaanal natin ang kasal, it will be easy if the crown should fall on consummated marriage. At hanggang maaari ayoko mag-take advantage sa'yo sa kahit anong aspeto. Paliwanag niya. Huminga ito na malalim matapos marinig ang sinabi niya. Alam kong mabuti kang tao, Anthony. It's just that I don't know what I should feel about this whole thing. Sa totoo lang natatakot ako. She looked at him. Her green eyes became teary. Your parents are nice at magsisinungaling ako sa kanila sa loob ng 1 taon para lamang maisalbang kumpanya ng daddy ko. I'm a bad person. Parang dinaganan ng mason ang dibdib ni Anthony nang makita ang luhang mukha ng dalaga. He couldn't help himself but to pull her on his arms. You are not. Ako may pakana ng lahat. Ako may kasalanan. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan sa anumang kalalabasan ng pagpapanggap natin. He cuddled her and kissed her long hair. The urge to protect this little girl was very strong that it surprised him. Noon lang siya nakaramdam ng ganoon. All the girls he had an affair with were all independent, even Rose. Tanging sa Alona lamang ang medyo may pagka-submissive. Anthony, sinabi mo hindi mo ako gagalawin, pero nagawa mo nang kunin ang first kiss ko. Muling napalunok si Anthony nang makitang ginawang paghaplos ang dalaga sa sariling mga labi nito. Naistatwa siya. The look was really seductive that it made his sting really hard. He was getting excited and he wanted to keep himself. Lalo na't naramdaman niya ang malambot na katawan ng dalaga. Damn it! Yan ang pinaka-sexy na nakita ko. At hindi niya alam yun para sa kapakanan ni Alona. Lumalim ang paghinga niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Lalo siyang naturete nang tumaas ang 2 kamay nito sa likod niya. She hugged him back like it's the most natural thing to do. I don't know what's going on. Naniniwala ako sa'yo at susundin ko lahat ng gusto mo. Mabilis na kumala siya dito. Hindi siya sigurado kung mapipigil niyang sarili kung hindi niya to bibitawan. At sa halip ay hinila siya sa kama. I'm going to sleep on the couch. You sleep here on the bed. Mabilis siyang tumungo sa kinaroroonan ng sofa. Isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Alona. Nagtatakang pagkakatingin nito sa kanya. Wala ka ba tagang ka-ideya kung anong ginagawa mo sa akin, ha? A temptress little girl? Nahatak ni Alona ang braso ni Anthony nang tangkain nitong mag-doorbell sa harap ng mansion nila. Don't you think it's better to do it some other time? They probably are angry to death right now. O mas mabuti sigurong tawagan muna natin sila bago natin gawin to. Tulirong napatingin siya dito. Hey! They are your parents. Why are you getting anxious? Ako nga ang dapat mag-alala sa ating dalawa eh. Inakbayan siya nito at naroon ang security na naramdaman ni Alona kapag kasama niyang lalaki. May license gan bang daddy mo? Hindi niya naman siguro kahabulin ng taga kung sakasakali. Alanganin ang ngiti ng wika nito. Napahagik-gik sa Alona. Nawala ang kaba niya. Anthony was always adjusting for her. May pagkamalokot pagkapilyo to. Subalit alam niyang sincere to pagdating sa kanya. She couldn't help to smile on his funny antics. Although hindi pa rin tutuluyang nag-o-open up sa kanya, may mga bagay pa rin tong inililihim. Subalit gusto man niyang panghimasukan ang buhay nito, ay wala siyang karapatan. Isa lamang siyang bogus bride, a hard wife who needed to fill an empty position. You should smile more often. You really are beautiful. Saad nito, habang malambot ang ekspresyon na nakatitig sa kanya.
Namula siya. Tinatrato siya ni Anthony na parang isang mahalagang hiyas na minsang nakakalimutan ni Alona na meron sila na pekeng relasyon. Katulad ng mga sandaling yun, sa pananalita at kilos ng lalaki, ay para bang napaka-importante niya dito, gayong hindi pa nila lubusang kilalang isa't isa. O maaaring isang kapamilya ang tingin nito sa kanya, isang kapatid na babae na kailangan nitong protektahan. She had a bitter taste on her mouth when she thought of that. "Don't worry about your mom and dad. Let me handle this." Pinindot nito ang doorbell. Hinigpitan na Alona mga brasong nakaangkla dito. Ang mami niya ang nagbukas ng gate at gustong maiyak ni Alona na makitang pangungmata nito. Namumula pa ang mga mata nito na halatang kagagaling lamang sa pag-iyak. "Ma'am," napasabi siya. Magkahalong gulat at pag-aalala at galit ang rumihistro sa mukha nito nang makita siya. "Ang lakas ng loob mong gawin yan?" Akmang sasampalin siya nito, subalit humarang sa Anthony sa pagitan nilang dalawa ng mami niya. Sa mukha nito tumama ang sampal na para sa kanya. "Anthony!" Dinaluhan siya nito at hinaplos niya ang namumulang pisngi nito. Hinawakan nitong kanyang mga kamay. "It's okay. I'm alright." Si Doña Margarita, ang ina ni Alona, ay natameme sa ginawa ng lalaki. Nandoon ang guilt at pagtataka para sa gwapong binatang kasama ng anak. "Who is she?" Naisatinig nito ang tanong na gumugulo sa isip nito. Magalang na bumati dito si Anthony kahit na nasampal pa ito. "Pwede po bang bigyan niyo kami ng pagkakataong magpaliwanag? Hayaan niyo po makapag-usap tayo ng maayos." Nagpalipat-lipat ang tingin ni mami niya sa kanilang dalawa. "Ma'am, please." Pagsusumamo niya dito, kunot ang noong pinapasok sila nito sa loob. May pag-aalinlangan pa rin sa mga kilos nito. She was silently questioning her with her stares. Umiwas siya ng tingin dito dahil guilty talagang pakiramdam niya. Na makaharap na nila ni Anthony ang mga magulang niya, ay palihim na napalunok sa Alona. Gumigiti ang pawis niya sa gilid ng kanyang mukha. Ang mami at daddy niya ay nakaupo sa kabilang panig ng sofa, habang magkatabi silang nakaupo ng lalaki paharap sa mga ito. At ang pinag-aalala niya pa ay ang masamang tingin ng ama niya sa kanilang dalawa. Obviously, he was not that thrilled to see her with a ring on her finger and a man on her side. Nang makita siya nito, ay bagsak na mga balikat nito na para bang wala nang gana pang magalito sa kanya. She was a bit sad about that. Sinisi niya muli ang kanyang sarili. But when her dad spotted Anthony, the crease on his forehead was not gone, and he scanned him from head to toe. May pagdududa na agad sa klase ng tingin na ibinibigay nito sa lalaki. Tumikhim si Anthony. Ilang sandali sa pagitang namayani ang katahimikan nilang apat. "It's really nice to meet my wife's parents." Walang prenong saad nito. Nanlalaki ang mga matang napabaling dito ang kanyang mga magulang. Siniko niya ito sa tagiliran. "Why did he need to bring that up first? Gusto ba nito masaksihan ang pagsabog ng bulkan sa mismong mansyon nila?" Napatayo ang daddy niya. "Anong sinabi mo? Wife?" "Sir, I just married your daughter yesterday." Hindi nagpaawat ng wika ni Anthony. "What?" Magkapanabay na sigaw ng parents niya, and Alona wanted to run away sa nakikitang ekspresyon ng mga ito. "Por Diyos por Santo Santissima!" Napahawak sa dibdib niya si Doña Margarita. "Mami!" Inilalaya niya ito. Gigil na pinaghahampas naman siya nito. "Anong ginawa mong bata ka? Paano ka pa namin may lalapit kay George?" "Mami, sorry." Lumuhod siya dito na magkasalikop ang mga kamay. Nang bumaling siya sa kanyang daddy, ay natulala lang ito.
Nadinig niya ang ginawang pagbuntong hininga ni Anthony. Itinayo siya ni Anthony at hinila sa tabi nito. "It's really nice meeting you, Mr. and Mrs. Montenegro. I'm Anthony Del Fierro. Your daughter here didn't marry an unknown and ordinary guy. I'm the executive director of Elzones, which owns by my family. I expect that it sounds familiar to you, Mr. Montenegro." Bumaling to sa lalong hindi nakakilos na ama niya. Del Fierro? Nauutal na kumpirma ng kanyang daddy. Tumingin ang lalaking mga mata nito sa kanya. "How is it possible?" "Anong ibig mong sabihin, Han?" Tanong ni Doña Margarita dito. Kilala mga Del Fierros pagdating sa business world. They are 100 times richer than an ordinary company owner. May mga naisara akong deal sa kanilang korporasyon nang hindi pa ako nagkakaproblema sa lifelines. Isa lang naman ang pag-aari nila, ang mga pinakamalalaking malls dito sa lungsod at sa ilang mga probinsya. Natitilihang humarap sa kanilang dalawa ni Anthony ang parents ni Alona. "Paano niyong nakilalang anak ko, Mr. Del Fierro?" Magalang na tanong na dito ni Don Gustavo Montenegro. "Anthony na lang pong itawag niyo sa akin. Matagal na po kaming may relasyon ng anak niyo. Natakot lang po sa Alona dahil ibang gusto niyo para sa kanya. Then we broke up after I knew that she was going to marry someone else. Pero sa huli, hindi namin magagawang kalimutan ang isa't isa. Sorry if I did marry your daughter without your consent. It just worried me a lot, thinking he will be somebody else's bride. That's why I married her right away." Gustong purihin ni Alona ng lalaki sa galing nito magbini ng kwento. Nang hindi makapag-react ang parents na Alona. "And my dad really looking forward to have business deals with you, sir." Biglang lumiwanag ang mukha ni Don Gustavo. "At nakahanda kong tulungan kayo sa anumang paraan na itutulong ko. Ang gusto ko lang po'y matanggap niyo kung ano man ang meron kami ngayon na Alona." Masuyo nitong kinuhang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Nakaramdam na mainit na kilabot si Alona. Talagang napakagaling na aktor ng asawa niya. Animoy tagang mahal na mahal siya nito sa uri ng pagkakatitig dito sa kanya. Nakaramdam siya ng haplos ng lungkot na maisip ang kalalabasan ng lahat ng iyon.